Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan ang chapter 24 ng The Voice in Speech and Song, entitled Kahinhinan, Katapatan at Paghuhusga. So purihin ang Panginoon, atin na muling pag-aralan itong kanyang mga salita upang ating maintindihan ano nga bang payo ang dapat nating malaman patungkol sa pagkahinhinan at sa katapatan at paghuhusga. Sinasabi diyan, mahinhin at mataas na wika. Ang ating wika ay dapat na mahinhin at mataas. Ang espiritong inaalagaan mo sa loob ay nag-iwan ng impresyon sa mukha. Si Kristo na naluklok sa templo ng kaluluwa ay aalisin ang maligalig, mapangakit, malungkot na tingin, at habang ang ulap ng mga saksi ay tumitingin sa isang tao na sumasalamin sa larawan ni Kristo, malalaman nila na siya ay napapaligiran ng isang kaaya-ayang kapaligiran. So, malalaman natin yung isang kaluluwang napuspos ng kabanalan sa kanyang mga puso. Hindi naman po on the spot na naging banal ang isang tao, kundi na sa proseso. So, ang Panginoon ay kapag siya ang nasa ating mga puso, tatanggalin niya yung mga depekto ng ating karakter. Aayusin niya, pakabanalin niya, lilinisin niya ang ating kaluluwa. Kaya nga kinakailangan na mapanatiling malinis ang ating kaluluwa. Saliksikin po natin ang ating mga puso upang maging isa tayong karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit bago yan, kinakailangan munang papasukin natin si Kristo sa ating templo, sa ating kaluluwa upang siya ang mangulo, siya ang manguna at gagabay sa ating mga landasin. Dahil magiging maganda po ang ating magiging kapaligiran, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak na ating nasasalamuha, ay magbibigay tayo ng kabanalan at tamang pakikitungo sa kanila. At makaka-impluwensya po tayo sa mga makalangit na gawa. Sinasabi diyan, mapagparangal na pag-uusap. Ang pag-uusap ay dapat na may mataas, mapagparangal na katangian na pagkatapos ay matatawag na alaala na may pinakamataas na kasiyahan. So, ito yung kasiyahan ng isang tao. Kapag napuspusan na siya ng katwiran ni Kristo sa kanyang puso, maiintindihan niya at gustong-gusto niya na yung mga conversation ng mga makalangit. Kaya kinakailangan na ipabatid natin sa mga tao at ipakilala natin sila kay Kristo upang makita nila ang kanilang sarili na kung gaano sila o gaano tayo kadumi o kamakasalanan, at makita natin ang ating mga sariling hindi karapat-dapat at mauhaw at magutom tayo sa kanyang katwiran. Banal na kabutihan. Ang pag-uusap ng bawat isa ay dapat na may mataas na katangian na kinakalkula upang akayin ng ibang mga isip sa tamang daan. Ang kaunting pagbanggit na ginawa tungkol sa banal na kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita ng kapansin-pansing kawalan ng utang na loob at na si Kristo ay hindi nakatago sa puso. So dito mapapansin natin yung tamang pag-iisip or banal na kabutihan na ipababatid sa mga tao sa ating pakikipag-usap. Kahit hindi natin sa mga taong hindi natin kapananampalataya, ay maipakita po natin ang karakter ni Kristo sa kanila upang akayin nga sila tungo sa tamang daan, tungo sa pag-iisip na punong-puno ng kabanalan. At nalalaman din natin dyan na kahit kakaunti lang ang ating nabanggit, as long as may ginagawa po tayo sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon, makikita po ng mga tao kung sino tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, wag po nating aaksayahin ng panahon dahil malaki po tayong utang na loob na si Kristo ay nakatago sa ating mga puso. Dalisay na impluwensya ng katotohanan. Ang dalisay na impluwensya ng katotohanan ay mag-aangat sa buong tao. Sa kanyang pakikitungo, sa negosyo, sa kanyang kapwa-tao, ay magkakaroon siya ng takot sa Diyos at sa harap niya ay iibigin ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili at haharapin kung ano ang nais niyang pakikitunguhan. Ang kanyang pakikipag-usap ay magiging totoo, malinis at napakataas ng pagkatao na hindi maaaring samantalahin ito ng mga hindi naniniwala o makapagsalita ng masama tungkol sa kanyang nang makatarungan at hindi nasusuklam sa kanyang
hindi magalang na paraan at hindi nararapat na pananalita. So tayo mga tao, minsan nakakaligtaan natin kung paano yung tamang paraan sa paggamit ng mga salita. Especially sa personal natin, may mga nakasanayan tayong mga sinasabi na hindi naman talaga importante, na di-dishonor po natin ang ating Panginoon patungkol doon. Kaya nga ngayon sa ating topiko ay pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon patungkol sa salita na dapat nating bigkasin, na nawa ay ito'y magbibigay kaluwalhatian sa Kanya, sa Panginoon. At ang libu-libong mga anghel, tayo ay napaligiran ng mga anghel sa langit, at nakikita ang bawat galaw at kilos at salita na ating ginagawa. Kaya nararapat na, kinakailangan na maging mapagbantay po tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, upang maging pagpapala po ito sa mga taong ating nasasalamuha. Mga salitang may espiritual na kapangyarihan. Kahit na nakaupo sa kapagkainan, nagturo si Kristo ng mga katotohanan na nagdulot ng kaaliwan at lakas ng loob sa puso ng kanyang mga nakikinig. Kapag ang kanyang pag-ibig ay nananatili sa kaluluwa bilang isang buhay na prinsipyo, lalabas mula sa yaman ng puso ang mga salitang angkop sa okasyon. Hindi magaan, walang kabuluhang mga salita, ngunit nakapagpapasigla na mga salita ng espiritual na kapangyarihan. So, nawa ay magiging halintulad po natin si Kristo, na siya kahit saan man siya magpunta, maglakad, umupo sa hapagkainan, ay talagang sinasabi niya ang katotohanan. Ipinapakita niya ang karakter ng kanyang Ama sa langit. So, tayo, bilang tagasunod ni Kristo, kinakailangan nga ipakita natin kung sino tayo. Ipakita natin sa mga tao ang ating karakter. Ipakita natin tunay nating kulay. Nawa ay pagsikapan po nating makamit ang karakter ng Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. At may mga disappointment tayo minsan, may mga failure tayong may mga sinasabi tayong hindi naman nawa nating gustong sabihin. Kaya kinakailangan maging mapagbantay. Manalangin tayo sa Panginoon, Ipanalangin po natin ang bawat salita na ating binibigkas, dahil napakalaking kapangyarihan po kung itong ating salita ay gagamitin sa gawain ng Panginoon, sa pagbibigay ng pabalita, ng mabuting pabalita, buhay na walang hanggan sa mga tao. Dahil kapag ginamit din natin ito sa maling paraan, malaki din kapangyarihan. Maraming mapapahamak, libu-libong mga kaluluwa ang mapapahamak kapag ginamitan natin ang ating mga bibig. Sinasabi diyan, isang positibong patotoo. Tungkulin nating maging labis na mainggit sa kaluwalhatian ng Diyos, at huwag magdala ng masamang ulat kahit na sa kalungkutan ng mukha o sa pamamagitan ng hindi pinayong mga salita, na para bang ang mga hinihingi ng Diyos ay isang paghihigpit sa ating kalayaan. Ang buong tao ay may pribilehiyong magbigay ng tiyak na patotoo sa bawat linya, sa mga katangian, sa init ng ulo, sa mga salita, sa pagkatao na ang paglilingkod sa Panginoon ay mabuti. Ito ang kanilang ipinapahayag. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapabago ng kaluluwa. Hayaang maging positibo ang iyong mga salita sa panig ng Panginoon. So ipanalangin talaga natin na gamitin ang ating mga salita sa tamang paraan, sa tamang pakikipaghalubilo sa mga tao, lalong-lalo na kapag mayroon tayong mga nasasalamuha. Nawa ipakita po natin sa kanila ang tamang paraan sa paggamit ng salita, at ipakita natin sa kanila si Kristo na siyang nagkaloob sa atin ng pagpapala at buhay. Kaya sa araw-araw nating mga buhay o sa ating mga hanap buhay, hayaang payuhan tayo ng mga magagandang salita, na para bang ang hinihingi ng Diyos ay isang paghihigpit sa ating kalayaan. Pero ngunit hindi po iyon. Kinakailangan na ipakita po natin ang buong pagsisikap natin sa kanyang kaluwalhatian. Dahil ang Panginoon nagbibigay sa atin ng pribilehiyo at pagkakataon, pribilehiyo na maluwalhati siya. Kaya wag na wag po nating sasayangin, kasi habang natin ginagawa na maluwalhati siya araw-araw, doon po natatransform yung karakter natin. Nasa process po ang lahat. Kaya kinakailangan na pagsikapan nating maipakilala at maipakita sa kanilang katotohanan, dahil ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na siyang nagpapabago ng kaluluwa. Bawasan ang pagsasalita, higit na magdasal. Mag-ingat tayo sa ating mga salita o napakaraming pananalita na hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba mas makabubuti kung hindi tayo mag-usap at manalangin ng higit pa? So, dito po tayo hahantong na noon tayo mismo ay nakasanayan nating magsalita ng magsalita.
at nakakaligtaan na nating manalangin, ngunit ang payo ng Panginoon sa atin, kinakailangan na i-avoid na po natin yung sobrang pagsasalita at manalangin po tayo ng more than pa kaysa sa ating mga salita. Dahil napakalaki po ang kapangyarihan ng panalangin kaysa sa ating mga sinasabi. Kaya kapag may mamensahian ka ng isang tao, hindi ka lang magsasalita, kundi ipanalangin mo din siya na maintindihan niya ang katotohanan, na malakaran niya din ito upang lahat tayo ay makatagpo ng kabutihan at kapatawaran ng ating Panginoon at makamit po din po natin ang karakter niya. Kaya nga sa araw-araw, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon, kasi nga kahit na tayo isang Kristiyano, nag-aangking Kristiyano sa pangalan ng Panginoon, ay talagang nakakaligtaan nating manalangin, nakakaligtaan nating humingi ng gabay sa Kanya. Kaya nawa ay mabago ito, ma-divert nawa ang ating pag-iisip tungo sa makalangit na bagay at makita ng mga tao ang katotohanan sa ating buhay. Sinasabi pa dyan, pumili ng mga salita. Kapag nakikibahagi sa paggawa, bantayan ang isip, panatilihin itong manatili sa Diyos, kaunti ang pagsasalita at higit na magnilay. Tandaan, ang bawat salitang walang kabuluhan ay nasasabihin ng mga tao ay kanilang ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. Hayaang piliin ang iyong mga salita. Ito ay magsasara ng pinto laban sa kalaban ng mga kaluluwa. So ito po yung lagi nating mapagbantayan ng ating puso, dahil ano yung sinasabi ng ating puso, yun yung binibigkas ng ating mga bibig. Kaya nawa ay bigyan natin ng panahon na pag-aralan pa ang mga salita ng Panginoon para maalala o bigyan tayo ng paalala patungkol sa mga salitang ating binibigkas. At nawa ang mga makabuluhang bagay ang ating sasabihin na magbibigay kaluwalhatian nga sa pangalan ng Panginoon. Kahit hindi natin kapananampalataya ang ating kausap, ipakita natin ang kagandahang loob, ang karakter ng Panginoon sa kanila. Kaya kapag naging mapagbantay po tayo sa ating mga gawain, magsasara po tayo ng pinto laban sa kalaban ng mga kaluluwa. Sabi diyan, si Kristo ay tinig sa pamamagitan mo. Gumawa ng isang tipan sa Diyos na babantayan mong mabuti ang iyong mga salita. Kung ang sinuman ay hindi natitisod sa salita, ang gayon ay isang taong sakdal at may kakayahang pigilan ang buong katawan. Santiago 3:2, tandaan na ang isang mapaghiganti na pananalita ay hindi kailanman nagpaparamdam sa isang tao na siya ay nakakuha ng tagumpay. Hayaang magsalita si Kristo sa pamamagitan mo. Huwag mawala ang pagpapalang nagmumula sa hindi pag-iisip ng masama. So dito maging aware po tayo. Hayaang si Kristo ang siyang manahan sa ating mga puso. Ipanalangin nawa natin na ang Panginoon ang kokontrol sa ating pag-iisip, sa ating mga puso, ano yung binibigkas ng ating mga bibig, dahil kapag pinili natin siya, siya na mismo ang kikilos at gagalaw. Siya na maghahanap ng pagkakataon at pribilehiyo para tayo ay makapagsalita ng mga bagay na ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya nawa ipakita natin sa mga tao ang karakter ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ang mga bagay na hindi pinag-iisipan ay napakadelikado. Kapag ito yung nakasanayan natin na sabihin ang mga bagay na hindi pinag-iisipan, kasi nga kahit tayo sa ating mga sarili ay napaka-laking impluwensya po ito. Hindi natin ginagamit ang mga salita sa tamang paraan. Kaya nga kinakailangan ipanalangin talaga natin sa Panginoon kung ano ang dapat natin gawin. Nagamitin tayo niya sa kanyang gawain, sa pagsasalita, sa pag-iisip, o sa pagbibigay ng impormasyon sa isang tao, o sa paano sila tratuhin. Kaya nga sa ating pag-aaral sa chapter 24 ng The Voice, Speech and Song, marami tayong matututunan, dahil napaka-importante po yung kahinhinan, ang katapatan at paghuhusga. Kung papaano mo sila huhusgahan, kinakailangan na hindi mo sila i-judge sa kanilang nakasanayang gawi, kundi ipagkaloob sa kanila ang katotohanan at hayaang ang katotohanan ang siyang magpapakita sa kanila ng panghuhusga at sa kanila ng mga sarili na sila mapagtanto na natin sa ating mga sarili kapag pinaalam na natin sa kanila ang mga katotohanan, ay makita nga nila ang katotohanan at ito yung magpapabago sa kanilang kaluluwa, dahil yun lamang talaga yung part natin dito sa mundo na maibahagi sa kanila ang katotohanan. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless sa ating lahat.